Let me open the PowerPoint presentation. All right, so yung lesson natin for this week is about the theories or other theories in the Philippine popular culture. Kita niyo na slides ko. Or ano nga kayo dyan? Thumbs up nga kayo. Ayan. Kahit any reaction. Wala. Anyway, baka nga sira. Ayan, meron na. Okay, so let me close the camera, yung camera ko. Yung lesson natin ngayon is a continuation ng iba pang mga theories na diniscuss ko gamit yung video na sinend ko sa inyo o yung link ng video ay sinend ko sa inyo 2 weeks ago, no? So, ngayon, 30 ito na karagdagan ng mga theories to understand circumstances or mga situations or mga events dito sa Pilipinas, no? Ito yung mga theories na kapag pwede nating magamit para mas maunawaan natin bakit nangyayari yung mga ganong mga bagay o pangyayari. So, ang purpose is to understand the culture of the Philippines. So number 11, ang naka-assign sa inyo ay 11 to 20. Okay, hindi natin i-discuss sa klase natin yung buong 30 na theories kasi ang dami nun. So ang ginawa ko is kada section, 10-10 lang. So sa inyo, ang naka-assign sa inyo na 10 is the number 11 hanggang 20. No? Okay lang ba sa inyo yon? No? May angal ba kayo doon? Pagka may angal kayo, pwede namang okay, joke lang. Pwede lang bawasan pa lang. Hindi pala dagdagan. So, let's begin. This is theory by Karl Marx, the commodity fetishism. Ayan, it's the first on the list sa inyo. People view commodities, products, o yung mga produkto, yung mga tao daw tinitingnan yung mga produkto as having inherent value rather than recognizing the labor behind them. So, ang tao o tayong mga tao ay nakikita natin yung mga bagay na merong may halaga. No, lahat ng bagay nakikita natin na merong halaga. Kaso, yung value nun, o yung inherent value nun, o yung halaga na nakikita natin ay pwedeng magbago, uh, pwedeng iba-iba because we don't recognize the labor behind it. But alam mo yun, walang maayos na pinagkukuhanan natin ng halaga or ng pamantayan para magbigay tayo ng halaga dun sa bagay-bagay. Teka lang. So, tayo bilang mga tao ay nakikita natin yung mga bagay-bagay na merong halaga. Pero yung halaga na yon ay walang maayos na pamantayan para masabi yung halaga na yon o yung value nun, no? Because yung mga tao, they don't recognize the labor behind the production of the object or the thing, no? So, halimbawa, para mas maintindihan natin, punta tayo dun sa Philippine application. Yung obsession ng mga Pilipino with branded goods, no? Katulad ng Louis Vuitton, ng Apple, ng luxury cars as a status symbol. So, kung titignan niyo ng maigi, people view or sees these things as valuable, mahal, di ba? Bakit? Kasi as a status symbol na kapag meron ka nun, ibig sabihin, nakakaangat-angat ka sa buhay o medyo mayaman ka. Kailangan, check ko lang, baka merong pag nag-a-apply. Ano, wala na. Okay, so, pag tinignan nyo naman ng maigi, sige, yung Apple, for example, bakit mahal yung Apple yung iPhone? Halimbawa, yung Apple products, bakit mahal? 'Di ba? Walang pantay-pantay na walang masabing tunay na pamantayan bakit mahal yung iPhone na 'yon. No? Pwede mo bang sabihin na yung labor behind them? Hindi, 'di ba? Kasi kung labor behind them, meron ngang sinasabi na yung iPhone daw mura lang talaga yung cost niya, yung cost ng product na yun. And then because of the branding lang, kaya ito nagmamahal. 'Di ba? So ganun yung
yung sinasabi sa commodity fetishism ni Karl Marx na mayroong value yung mga bagay, nakikita natin gano'n. Pero hindi natin alam kung saan talaga nila nakuha, bakit gano'n yung value na yon. Yan. In the case of the Louis Vuitton and other luxury products, because of its capacity to tell a status symbol or to, showcase a status symbol or to act as a status symbol, kaya nagmamahal o mahal yung presyo ng mga bagay na yon. Naintindihan ninyo? So the focus on celebrity endorsement rather than the real value of the product. Tingnan ninyo, mayroong produkto, di ba? Na nakikita niyo yung advertisement ng Century Tuna, 'di ba? Familiar ba kayo sa advertisement ng Century Tuna? Super bod, 'di ba? Mga babae na sobrang payat, mga lalaki na muskulado. Ayan, 'yan yung kanilang mga endorsers. Pero pagkain yung Century Tuna, 'di ba? Pagkain 'yon. Dapat kung marketing wise, dapat it promotes Century Tuna or the Century Tuna should promote itself by showcasing or focusing on the ingredients that are within doon sa product ng Century Tuna. And yet, hindi natin nakikita yon sa mga celebrity endorsement, 'di ba? Sa mga advertisement na may celebrity endorsement. Kadalasan, mga sexing katawan lang or mga machong katawan lang yung pinapakita nila. Parang kinukuha lang yung attention natin doon sa mga katawan na yon instead of focusing or kunin ang attention natin dahil sa produkto o doon sa mga magandang dulot ng produkto. Influencer marketing. Ayan. Marami ngayon mga bagong produkto pumapasok sa merkado natin. And how do they enter the market or the marketplace? By asking an influencer to use or try their products, 'di ba? And then when the fans or yung mga followers nung personality na ito ay napanood yung content ng kanilang hinahangaan, they will buy the product. No, they will make a purchase pero hindi naman na maigi. Not because of the benefits that they can get from the product itself, but because because it is introduced by their idols, 'di ba? Ang layo, 'di ba? So ganun yung fetish natin. Yung fetish natin in terms of commodity. We like value. No, we know what is valuable and we know what is not valuable. But we don't have standard or strict rules na sinusunod to give value doon sa mga product na yun because we don't recognize the labor behind them. Next tayo. Okay pa kayo? May naintindihan naman kayo? Thumbs up na kayo dyan. Akala hindi ko lang nakikita. Sige, okay na yan. Next. Globalization Theory by Arjun Appadurai. The globalization theory by Arjun Appadurai, sinasabi niya that cultural flows happen across borders, shaping local identities through 5 escapes. Ibig sabihin, yung globalization theory, sinasabi lang ni Arjun Appadurai na yung kultura ay dumadaloy, no? Naisasalin natin. Paano ito nasasalin mula sa isang pinanggalingan ng kultura patungo sa panibagong kultura o sa isang bagong kultura? Sabi ni Paduray, sa pamamagitan ito, yung pagdaloy ng kultura ay sa pamamagitan ng 5 escapes na tinatawag. Siyempre, number 1 is the ethnoscapes. When people migrate from one place to another, for sure, their culture will influence other people. Kasi lumipat sila di ba? That's the ethnoscapes, which is the migration. Technology. When there's a new technology invented or innovated, people will use that technology, adjust to it. Therefore, there is a cultural flow. The creator of the technology will teach the users of technology how to use this technology. Therefore, not just the instructions are being transferred, but also the culture are being transferred or displayed or shown doon sa mga bagong tao.
finances. In terms of global finances and trading, when we purchase products from other country or from the other people, we communicate with them. Therefore, no, yung culture nila pwedeng dumaloy sa atin, 'di ba? Like for example, in the you sorry, yung mga produkto galing sa China, no? When we make purchase ng mga product na yon, hindi lang naman tayo bumibili ng produkto kundi tinatanggap din natin yung kultura na meron sila. Yung mga kulay na ginagamit nila and so on. Mediascapes. The global media influences people, no? No matter where he or where these people are, as long as na-expose sila sa media, for sure may impluwensyahan sila. For example, sa Korea, yung mga Korean novela, because of their content, music, series, television series, or dramas, na-impluwensyahan nila tayo ng kultura nila. 'Di ba? Na-agree ba naman kayo doon? 'Di ba, may basta mga fan tayo ng Korean ah, industry. Another is the idioscapes. Yan, political ideologies. Kahit na malayo yung mga tao sa atin or sabihin yung mga foreigner, malayo sa atin, but because of the news that we somehow heard from them, nagkakaroon tayo ng dumadalo yung kultura, no? Dumadalo yung kultura at naiimpluwensyahan yung ating yung politika natin, no? How do they deal? Halimbawa, yung Ukraine and Russia, malayo yan sa atin and yet somehow apektado tayo, 'di ba? So sa pamamagitan ng 5 escapes na ito, dumadaloy yung kultura. Wait lang ha. Hello. Hello. Ayan. Next tayo. Nostalgia theory. So ano ba 'tong nostalgia theory? Nostalgia plays a big role in shaping culture as people romanticize the past during uncertain times. So, akala natin past is past na. 'Di ba sabi nga natin, 'di ba? Past is past na pare. Nakalimutan ko na siya, gano'n. Pero yung totoo nun, may kinalaman pa rin yung nakaraan natin. Apektado pa rin tayo ng mga nakaraan natin dun sa present natin. No, may epekto pa rin yung nakaraan natin sa mga ginagawa natin ngayon in the present and of course, planning the future, meron din itong kinalaman. Okay, so yung nostalgia, ayan, it plays a big role in shaping culture. Kasama sa nostalgia yung mga trauma, 'di ba? Syempre yung mga bagay na ayaw mo nang mangyari ulit, hindi mo na gustong maranasan yun ngayon o pine-prevent mo na maranasan yun. As well as in the future, ayaw mo na ulit maranasan pa yun. Kaya somehow you plan na hindi na maulit pa yung mga bagay na hindi maganda yung nakaraan. Meanwhile, yung mga karanasan na nasayahan ka o naligayahan ka, gusto mong maulit yung mga ganong bagay. So, anong ginagawa mo? So, you make a way para maranasan mo ulit yung ganong bagay na yon, yung mga pangyayari na yon. So, that's how nostalgia theory works. That we are uh,
deeply influenced by our pasts, no, mga past natin. Yan. In the Philippine application, yung popularity of remake and reboots of TV shows and movies. Di ba mo yung Darna? Panahon pa lang ni Vilma, di ba? Meron ng Darna. Pero ngayon, may Jane, di ba? Ang probinsyano, kay FPJ yan. Pero ngayon, meron Coco Martin. Ayan. Sorry, meron kasing ginagawang kalsada dito sa amin. Medyo maingay yung traktor dumadaan. Okay. The love for 90s and 2000s pop culture, 'di ba? Isipin niyo yung Ale, 'di ba yung Ale yung sa Bloomsfield, 'di ba yung ano, isang araw nagmamaneho sa Cubao, 'di ba? So, yung kanta na 'yan, it was published way back 1990s pa. Uh, and yet, 'di ba, bumabalik sila ngayon, 'di ba? Nagiging uso sila ulit. Year 2020, no, yung Tala naman ni Sarah Geronimo, 'di ba? Naabutan niyo ba 'yon, yung halos lahat sumasayaw ng Tala, 'di ba? So bakit gano'n? Ba't may mga nagre-reemerge, no, na mga musika despite matagal na itong na-publish o kaya sabihin nating nalaos na, 'di ba? Because that's the nostalgia effect or nostalgia theory that there are portion of people that prefer the music, no, prefer reviving, no, yung mga lumang musika compared sa mga musika o compared sa consuming yung mga musika ngayon. Yan, yung pangako ni Bongbong Marcos na golden age na rhetoric, 'di ba? Ang daming naloko niyan, 'di ba? Golden era daw, ibabalik yung golden era, yung mga gold daw na ninakaw ng tatay daw, baka daw ibalik, 'di ba? Wala naman nangyari, 'di ba? So, ayan, di kasi tayo maka-move on. Akala kasi natin yung nagawa ng tatay ni Marcos, kaya niya ring gawin. Ayun, yung magnakaw pala, yun pala yung kaya niyang gawin, no? Yung pagnanakaw ng tatay niya, kaya niya rin pala yun. Yun yung ginawa niya sa atin. Nakaw lang ng nakaw. 'Di ba? Huwag kayong magalit kay Bongbong, wala namang ginagawa eh. Yun nga yung nakakainis, walang ginagawa. So, another is the uses and quantification theory by Blumler and Katz. Ito, isa to sa mga pinaka-paborito kong theory ng media. Yan, that people, sabi diyan, the people actively choose media based on their needs. Yan, entertainment, information escape, social interaction. Uses and gratification theory or the UGT simply discusses that meron tayong pagkakaiba-iba. People are different from each other. No two people are similar. And the reason why no two people are similar and we are very different is because we consume media based on our needs. And our needs is different from each other. No? Maybe you're consuming Facebook for entertainment. Some of us consume Facebook for information, 'di ba? Baka doon sila nanonood ng balita, 'di ba? Or sometimes escape, no? Escape from what we are feeling, what we are experiencing. Yan, pupunta tayo sa social media. And or kaya social interaction. You prefer to comment, you prefer to chat. Yan. You go to Facebook. So, kahit anong platform yan, kahit anong klaseng media yan, kaya yan ginagamit ng mga gumagamit yan kasi they yung media na yon is a solution to their problem or to their needs. Yan, the use of teleserye for emotional catharsis. 'Di ba? Ano ba itong emotional catharsis? Malungkot ka na, load ka pa ng mga malungkot na telenovela, kaya iyak ka ng iyak. 'Di ba? Malungkot ka na, makikinig ka pa ng mga music na ang lungkot-lungkot, eh talagang maiiyak ka niyan. Yan, yung emotional catharsis tawag diyan. Pinapabilis natin na maramdaman or pinapalala natin yung nararamdaman nating emosyon. Yan, the appeal of blogs and reality TV for escapism. Imagine mo yung ano, yung PBB collab, 'di ba? Ako di ko talaga magets yung PBB collab. Paano nilalaro 'yan? Paano may mananalo diyan? Kailangan mo lang magpakatotoo. Eh hindi naman peki ka ba, 'di ba? Peki ka ba at kailangan mo magpakatotoo para manalo ka diyan, 'di ba? Pero yun nga, kasi may mga tao nag-e-enjoy doon, yung bahay ni kuya.
'di ba? Ang pakiramdam nila sila si kuya, 'di ba? Gano'n 'yan, yung sa PBB, ang pakiramdam mo niyan para kang Diyos. Bakit? Nakikita mo lahat, 'di ba? Nakikita mo yung mga bagay-bagay, gano'n. 'Yan, para kang Diyos ng bahay na 'yon, okey? And then the political YouTuber, yan mga dami niyan 'pag mag-eeleksyon, mga political YouTuber, yung mga daming komento tungkol sa gobyerno, 'di ba? Ayan, nauuso yung mga ganyan. Next, nagegets niyo ba? May nagegets ba kayo sa UGT? Yan. Basta ang point ng UGT, everyone, is that um, meron tayong needs eh. And we go to media to fulfill our needs or to fill our needs. Ayan. Ganun lang simple, di ba? Kaya tayo nagkakaiba-iba kasi iba-iba rin kinukonsumo natin na media. Memetics. Memetics by Richard Dawkins. Cultural ideas, trends, and memes spread like genes, evolving as they are shared. So, yung isang bagay, yung isang meme, alam niyo yung meme, di ba? Yung isang post, it start as simple. And as people share it, use it, nag-evolve yung kanyang yung kanyang meaning, nag-evolve yung kanyang usage, ganong konsepto. Yun yung konsepto ng memetics. 'Di ba? Naalala niyo yung halimbawa yung kay kay Malupito, yung term niya na aray ko, 'di ba? It started as an expression ni Malupito ng sasaktan siya siguro, I don't know, aray ko, 'di ba? And then people are keep using it and using it hanggang sa nasanay na yung mga taong gamitin, 'no? O kaya ginagamit nila yon unknowingly o kaya alam mo yun, yung parang wala lang is lang, yung moment na yon gusto lang nila sabihin, 'di ba? Yung baby ko ganyan, sabi nung kapitbahay namin, sa tinuturuan niya na anak niya. Sabi nung kapitbahay namin na nanay sa anak niya, "Ang bobo-bobo mo talaga, ang tanga-tanga mo." Sabi nung nanay. Sabi naman nung anak ko, kasi nasa bahay tapos narinig niya yung sabi nung nanay. Sabi nung anak ko, "Aray mo." 'Di ba? Isipin mo yun, kahit bata ginagamit yung term na aray mo, 'di ba? So, it spread like genes, evolving from simple gene, eto na siya ngayon, very complex, 'di ba? Napanood niyo na yung pelikulang Lucy, yan si Johansson, yan, 'di ba? Kapag 100% ng tao magiging computer ka na, magiging computer ka na. Anyway, so it spread like genes, lumalala, lumalakas. Okay na yan, basahin nyo lang yung application. Punta naman tayo sa deep play. Ito, any activity, any cultural activity, carry deeper social meaning beyond entertainment. Ginagawa yung mga bagay-bagay hindi dahil panglibang lang, kundi dahil may malalim pa ito na social meaning. Halimbawa, ano ang halimbawa diyan? Yung pagkahilig natin sa pagbigay ng bulaklak kapagka Valentine's Day, 'di ba? Binibigyan mo ng bulaklak. Bakit mo binibigyan ng bulaklak 'yon, 'no? 'Yun ba ay for entertainment lang? Hindi, meron kang mas malalim, 'no? Mas malalim na ibig sabihin. 'Yan. Punta tayo sa national obsession with basketball. 'Yan, as a Philippine application. Representing both escapism and colonial influence. Bakit ang mga Pilipino mahilig sa basketball? Kasi, ganito yan. Ang mga Pilipino naglalaro ng basketball, kapagka halimbawa ang isang Pilipino napunta sa NBA, grabe yung proud natin, 'di ba? Kasi yung basketball, laro yan ng mga mananakop natin. Laro yan ng mga Amerikano. Na kapagka yung mga Pilipino gumaling at natalo nila ang mga Amerikano, grabe yung pride nun. Oh, dati inaapi-api niyo lang kami. Dati mababating niyo sa amin. O ngayon, ito na kami ngayon. 'Di ba? So, hindi siya for entertainment lamang, but rather meron pa siyang mas malalim pa na dahilan ba't natin ginagawa yung mga bagay-bagay. Yung pageantry culture, no? So, yung mga pageant na yan, hindi naman yan for entertainment lang.
somehow it creates or builds the standards, beauty standards sa atin ng mga Pilipino. Kita mo, ay ito kamukha nung nasa Binibining Pilipinas, ibig sabihin maganda yan. 'Pag hindi naman kamukha, ay pangit yan, 'di ba? Yan. Akala mo mabuti yung pageantry culture sa'tin, pero hanggang ngayon nauuso yung pageantry culture, 'di ba? Sabong, yung sabong, 'no? Yung sabong, it's an economic and political significance. Hindi lang siya basta entertainment. Yung iba umaasa sa sabong para manalo. Baka 'pag nanalo sila, eh, meron silang maipang-ano, pangkain, 'di ba? Kaya 'pag nanalo sila, magiging kilala sila. Teka lang, ah. Okay. Punta tayo sa subaltern studies. Examines this study, this theory examines how marginalized group, the subaltern, are represented or silenced in history and media. Ito talaga yung nangyayari sa media natin. May mga hindi nare-represent and we call them silence, 'di ba? Pag nanood ka ng mga palabas ngayon, ang dami namang mga Muslim, pero bakit walang telenovela na tungkol sa Muslim o kaya may Muslim, 'di ba? Meron man pero halos ang konti-konti. Halos lahat nakasentro sa Metro Manila, 'di ba? Sa pagiging Pilipino, 'di ba? 'Yan. O kaya ano pa ba mga daming mga halimbawa sa LGBTQ, ang daming pelikula na tungkol sa mga bakla, pero wala masyado tungkol sa lesbian o kaya 'di ba? O kaya sa transgender, 'di ba? Yung sa queer, 'di ba? Alam niyo ba yung Becky and Badet? Yung Becky and Badet, sila Pokwang, 'yan. So, yun, it tackles about queer, 'di ba? So, isa lang sa dinami-dami ng mga pelikulang available sa Pilipinas. Bakit isa lang? Kasi nga merong talagang sina-silence, hindi nire-represent, 'di ba? Ang minsan ito ngang mahirap, no, yung mahirap, mga mahihirap, mga poor sa Metro Manila. Nasa Metro Manila na sila pero tingnan niyo yung representation sa kanila. Mga snatcher, 'di ba? Namamalimos, pulubi, palaboy. Yun yung ano, representation sa mga ano, sa mga urban poor, 'di ba? Yan. Sa Philippine application, no, yung lack of indigenous voices in mainstream media, wala ka namang napapanood na pelikula or palabas na tungkol sa mga Aita, Lumad, 'di ba? Meron sa alternative media, pero sa mainstream wala. Kasi mahirap baka hindi bumenta. Mahirap na magsumugal, ayun. The erasure of Muslim Filipino narratives, katulad ng sinabi ko, 'di ba yung mga Muslim wala na sa kwento natin. Pero pag nagbasa ka ng mga lumang mga aklat, 'di ba? Biag ni Lamang, yung mga gano'n, 'di ba? May Muslim naman, pero yun nga, sa mainstream media wala masyadong Muslim. Nasabi ko na rin yung pangatlo. Resistance theory. Eto, people resist dominant culture through everyday acts of defiance and subversion. This is very common sa mga tao that when we feel we are dominated by other people, we resist, no? We fight against uh, these dominance through acts of defiance, pagtanggi, o kaya pag subversion o yung paglipat o paghahanap ng alternatibo. Yan. Normal ito. Um, Normal yan na ganyan, na may resistant theory kasi nga syempre katulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas, we've been colonized by so many foreign or foreign countries, 'di ba? So, pagod na tayo maging alipin. Kaya pagka mayroon na namang banta na aalipinin tayo katulad ng ginagawa ng China, 'di ba? Bad trip tayo, naiinis tayo. Saka parang
Hindi tayo papayag na gano'n, maging alipin tayo ulit, 'di ba? Tagal-tagal na natin naging alipin, alipin na naman. Walang katapusan, paulit-ulit 'yan, 'di ba? So, nagre-resist tayo do'n, kumakalaban tayo sa pamamagitan ng pagtakbo, palayo, paalis o kaya ay yung pagtanggi doon sa mga pinagagawa nila. Street art and protest culture, yan, like people do graffiti, criticizing criticizing the government, o kaya the use of humor and satire as political resistance. Pag di ka makaganti, di ba ano gagawa mo? Gagawa ka ng fake account, doon ka magra-rant. Gamit yun, doon ka magra-rant. Di ba? Kasi you resist eh. Hindi ka pumapayag basta-basta. O kaya pag yung sa magulang mo, di ba? Pag inutusan ka ng nanay mo, hindi ka naman agad susunod, magreklamo ka muna. Di ba? Resistant theory tawag doon. Instead, sumunod ka na lang, reklamo ka muna. Ayun. Lapit na tayo matapos. Participatory culture. Yan. Sa participatory culture ni Henry Jenkins, sinasabi that media consumer o tayong mga consumer are not just passive consumer na, alam mo yun, hindi, wala. Passive consumer, tanggap lang ng tanggap ng mga napapanood, naririnig, nababasa. Yan. Ngayon, consumer na rin tayo o prosumer na tayo. Pag sabing prosumer, tayo mismo kaya tayong mag-create, mag-manufacture ng mga stories, mag-produce ng mga material na pwede nating i-upload. So kumbaga, tinanggal na yung pananakal sa atin ng media agencies ng ABS-CBN and iba pang channel. Tinanggal na yon kasi tayo man, may kakayahan na tayong mamili, manood o hindi. Ayan. Ayun. So, that's participatory culture. Ang mga tao ngayon nagpa-participate na para uh, magdagdag ng content sa media at maka-influence ng ibang tao. Yan. Examples is the Filipino fan fiction and Wattpad novels influencing mainstream media. Yan. Kasi ninyo, yung Diary ng Pangit, pelikula yan eh. Pero nagsimula yan sa Wattpad, 'di ba? Ang writer niyan hindi talaga writer ng ng television, kundi ordinary user na writer. Yan. And then nagustuhan siya, inadapt siya, ginawang pelikula. Crowdsource movement, kapag meron kang tanong, 'di ba, nagka-crowdsourcing ka, may sumasagot sa iyo, no? Sino sumasagot sa iyo? Yung mga content creator ba, yung GMA7 ba, ABS-CBN? Hindi. Yan, mga kapwa mo lang din consumer. So people participate in this participatory culture. Yung mga YouTube and TikTok content creators, 'di ba? May mga uso, 'di ba? May mga uso, pinapauso sila, tinatanggap naman ng mga tao. Ayan, because people participate. And lastly is the media ecology. Lastly na yan, oh. Uy. Lastly, Media Ecology by Marshall McLuhan and Neil Postman. Ayan, sinasabi niya that the medium shapes how we communicate and think, influencing our culture. So may kinalaman po yung teknolohiya o yung kagamitan na ginagamit natin sa kung paano tayo makapag-communicate. Nung sa telepono, no, yung lumang telepono, we communicate with voice. Kaya pa nag-usap ka sa telepono, para hindi masayang, babagalan mo yung pagsasalita mo. Nung nagkaroon na ng, sana yun? Sorry. Ayan, so yung TikTok, saan ba ako? Saan ba yung pinapaliwanag ko? Nawawala ako. Sorry ah. Um, so, yun nga, punta tayo doon. So, shapes yung telepono, yung pagkipag-usap natin sa telepono gamit boses. Para maintindihan tayo ng maigi, yung paraan natin ng pagsalita sa telepono, medyo binabagalan natin para hindi mag-overlap. 'Di ba? Para hindi mag-choppy. Ganun yung ginagawa natin. Ngayon, nagkaroon na tayo ng video, 'di ba? O, pag nakipag-usap ka ngayon, hindi ka na basta nag-audio call lang, kundi may video call, nakita mo na rin siya. 'Di ba? See how as the technology evolves, pati yung way ng pakikipag-usap at yung sinasabi natin ay nag-i-evolve din. Yan, that's the media ecology. The people, the technology, or the medium, and then later on, yung kultura, yung nakasanayan natin, nagbabago na rin or nagde-develop na rin. The dominance of Facebook as the primary news source, yan, may mga taong ganyan. Sa Facebook, naghahanap ng mga primary source, shaping political opinions, di ba? Dapat hindi ganun. Dapat, kung matalino ka talaga, o pwede naman sa Facebook,
Pero dapat manood ka rin ng ano, manood ka ng telebisyon kasi sa telebisyon na-check na nila yan ng maigi. TV to digital content, influencing how Filipino consume entertainment. Dati, TV tayo na analog. Ngayon, ano na, Facebook na. Lahat ng mga channel sa television ngayon, nasa Facebook na rin. 'Di ba? Nagla-live na rin sa Facebook. Ganun ka, ano, ganun, yan yung media ecology na tinatawag ni Marshall McLuhan. That we are influenced, our actions are influenced by the media that we consume. O kaya the technology that we are using. Tingnan mo yung kapag ikaw naka-iPhone ka, yung mga may iPhone diyan, parang ang sarap mag-picture na mag-picture 'no? Kasi ang ganda ng camera ng ano, eh, iPhone, eh. See? It encourages you to do more kapag maganda yung quality. Eh, pagka yung cellphone mo pangit na yung mga picture, basag pa. 'Di ba parang nakakatamad magpo-post, 'di ba? Ayun. So, ibig sabihin yung teknolohiya na ginagamit natin may kinalaman sa pag-iisip natin at sa pagkilos natin. Naintindihan ninyo? Oh, ganyan lang tayo. Oh, 'di ba ang bilis lang? Sana hindi kayo naboringan. Sana gising pa kayo hanggang ngayon. I'll stop the recording from here. Okay? So